Sabi mo sa katabi mo, bawal matulog ngayon. Alam kong nakakaantok ang ating panahon, di ba? Pero walang matutulog today kasi baka pag nagbuhos ang Panginoon, hindi natin masalo. Alright? Kasi distracted tayo ng mga kung ano-anong nararamdaman natin. But today, our focus is still on Jesus because sabi nga ng ating worship leader this morning, He is the same yesterday, today, and forever. Magbago na ang panahon, magbago na ang estado, 'di ba, ng panahon natin, pero hindi nagbabago ang ating Diyos. Mananatili at mananatili siyang siya. Kaya nga ang ating pinag-aaralan hanggang ngayon, 'di ba? Ay ang ating series na pinamagatang Unboxing Jesus, the Great I Am. Ayan, the I Am series. And at this time, nandito na tayo sa panghuli nating part. Parang magtatapos sa teleserye, no? Pero sabi nga, ito yung pag-aaral natin sa libro ni Juan para makilala natin ng husto at ng mas mainam ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung hindi siya nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman, kung sino siyang nagpakilala sa kanyang mga disipulo sa libro ni Juan, ganun din siya ngayon sa atin. Sa ating mga pinagdadaanan ngayon. He is the great I Am. He is Yahweh. Sabi mo nga ang pangalang Yahweh. That's the most powerful name of all. He is I Am. He is Yahweh. So at this time, nandito na tayo sa pangpitong parte ng ating series. Again, kung may mga kasama tayong bago dito at parang late yata yung pasok ko today. Nasa fourth quarter na sila. Diba? Nasa last quarter na sila. Pero pwede niyong mabalikan ang ating mga pag-aaral sa ating YouTube channel, nandun po, or even sa ating Facebook page. Makita niyo lahat ng replay ng ating sermon. Balik-balikan niyo, kapatid, para lalo nating naaalala at nalalaman kung sino ang ating Panginoon na hindi nagbabago. So the seventh part of our series is about Jesus being the true vine. Ano ba ang vine sa Tagalog? Baging. Baging po ba? Baging. So, napakalalim ng Tagalog. Baging. So, sabi siya ang tunay na baging. Siya yung pinagkakapitan ng lahat ng bunga, lahat ng sanga. Alright? So yan ang ating pag-aaralan. Bakit nga ba nasabi ng Panginoong Jesus na ako ang totoong baging, ako yung true vine? Kasi may iba dyan, may peking vine. Diba? Pero sabi, may nag-iisa at tunay na vine. Alright? At yan ang ating pag-aaralan sa John 15, Jesus being the true vine. So if I can ask everyone to read our passage today, gaya ng ginawa natin nung nakaraang linggo, kasi medyo mahaba-haba ito, magsasalitan ulit tayo ng bersikulo, ng talata. Okay? Ako ang unang babasa ng unang talata at ang susunod na talata, kayo naman. Alright? Para merong audience impact. May audience participation. Ayan. Ready na, church, to read our passage for this morning? Amen? Amen. So let's read. In John 15:1 verse 11, it says, I am the true vine, and my Father is the gardener. Church, read. You are already clean because of the word I have spoken to you, church. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will
Let's read it together. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Let's come together in prayer. Father God, we thank you for this wonderful morning that you have blessed. I thank you, Panginoon, that your word today will not return to you void and empty, but it will accomplish what you have sent it forth in the hearts of the people that will receive it today by faith. God, I thank you that your word is alive, that your word is active, and your word is powerful, and it can penetrate to the innermost being of ours. And I thank you, Lord, that you are here with us today, ministering to us and speaking to us truth and promises of the Father over us. God, today we surrender ourselves to you. Have your way in our midst. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kapatid, sa ating binasang talata mula sa John 15, ito po yung parte na nagproklama yung huling I am proclamation ni Jesus. At ang sinabi niya, I am the vine and you are the branches. So ito yung time na bago siya arestuhin, 'di ba? Para kasi pinagkalulu siya ni Judas Iscariot. So ito na yung time na naglalakad sila ng kanyang mga disipulo papunta sa hardin. At ito yung pagkakataon na kinuha ng Panginoon para mas mapaintindi sa mga disipulo kung ano ang tunay na purpose ng Panginoong Kristo, Hesus Kristo sa buhay nila. So during this time, His desire is to teach His disciples about the most important. Hindi lang important. Pag sinabing vital, kinakailangan. Diba? Pag sabing vital, necessity ito. So ito yung tinuturo ng Panginoong Hesus sa mga disipulo niya na isa sa pinakamahalagang relasyon na pwedeng magkaroon sila. And this is the relationship that they can have with Jesus and the Father. Kasi sabi, I am the vine and you are the branches. Ibig sabihin, dun pa lang sa talata, balikan natin Sa verse 2, sinabi niya dito, I am the true vine and my Father is the gardener. Sabi niya sa verse 4, remain in me as I also remain in you. It is in that context that Jesus is speaking about the relationship that we can have with Him. Hindi niya to sinabi lang sa mga estranghero, hindi niya to sinabi lang o itinuro lang sa mga kung sino lang sa mga tao dyan. He talked about this of Him being the true vine sa mga taong may karelasyon siya. Mga kaibigan niya. Diba? Sabi pa nga, pag binasa niyo tong talata na to, sabi niya, I don't call you servants, I call you my friends. So there is a relationship. And let me tell you, church, this is the most important relationship that you can ever have in your entire life. And without this relationship, sabi nga, you will die. That's how vital it is. Kaya nga sa paulit-ulit nating binasa mula sa John 15, makikita nyo, remain in me, and I will remain in you. Mapag-aaralan natin today, gaano kahalaga ang manatili, kapatid. So in all these things, bakit sinabi ng Panginoon ito sa kanyang disipulo? Because the very purpose of Jesus is for His disciples to bear fruit. Sabi mo sa katabi mo, mamumunga ka. Yun ang purpose, yun yung layunin ng Panginoon. Na sa pananatili nila sa Panginoon, sa patuloy nilang paglakad kasama ang Panginoon, na sila ay mamumunga. Alright? Yun yung purpose, bakit kailangan mag-connect, kailangan mag-remain, mag-abide. Because the purpose is to bear fruit. Sabi nga sa John 15, verse 16, ito yung summary ng passage na yan. Sabi, you did not choose me, sabi ng Panginoon, but I chose you. Meron ba ditong namili ng buhay bilang isang Kristiyano? Di ba nung na-encounter natin ng Panginoon, tinawag ka na talaga sa buhay na yan eh. Di ba? Hindi mo naman sinabi, pagkapanganak ko, magiging Kristiyano ako. Hindi mo plinano. So walang sa atin dito ang pumili sa Panginoon kung hindi ang Panginoon ang unang pumili sa atin. And this is the heart of Jesus. He appointed you, tingnan mo yung katabi mo, inappoint yan ni Jesus. Appointed yan ng Son of God. Sabi, so that you might what?
So that you might go and bear fruit. Humayo ka at magpakarami, mamunga. Hindi po ito yung literal na magpakarami na sa konteksto ng ating mundo ngayon. Pero sabi, kailangan magkaroon ng abundance ang buhay mo. Sabi, fruit that will last, hindi lang material, kasi nakita nga natin sa balita ngayon, di ba? Kahit yung mga nasa subdivision, kahit nasa mga exclusive village, naka-gate pa sila, may security guard sila, walang nagawa ang gate nila at security guard para pigilan ang baha. So wala silang natabi, wala silang nasalba kung hindi ang kanilang mga sarili. So itong sinasabing bunga mo, hindi yung bungang makukuha mo sa mundo, kapatid. Bunga na nawawala. Sabi dito, fruit that will last, yung tumatagal. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. So how are we going to bear fruit? Paano tayo mamumunga? Kung yan ang layunin ni Jesus para sa mga taong pinili ang buhay kasama siya, sumunod sa Kanya. Diba yun yung pinag-aaralan natin sa buong I am. Diba? That He is the source. You follow Him. You come with Him. Diba? And walk with Him to surrender your life to Him. So, paano tayo mamumunga sa buhay na pinili natin na kasama si Kristo? At anong klaseng bunga ang hinahangad ng Panginoon na makita sa atin? The first one is the provision of the true vine. 3 pilang po ito sa umagang ito. The first one is the provision of the true vine. Sino ang true vine? Sino? Parang di nakaabot yung balita sa likod. Sino po ang true vine? Jesus. Kasi yan yung sinabi, I am the vine. Alright? So pag sinabing provision, ano yung supply? Ano yung laan, 'di ba? Na ano ba sa Tagalog ang provision? Provision. Hindi ba lang yung accent, 'di ba? Pero may laan na ang Panginoon na parang ayuda. Sige, sabihin na natin sa konteksto natin ngayon, sa generation natin, may ayuda. May paayuda ang Panginoon, 'di ba? Bilang siya ang true vine. Alright? So, sabi nga dito, as we have been learning in this entire series, it's been clear to us that Jesus is the only source of life. Do you agree? Kasi pang 7 ano na nating pag-aaral ito. 7 linggong pag-aaral. Diba? Simula pa lang, the bread of life. Sabi, lahat ng nagugutom magkakaroon ng kabusugan o satisfaction in Jesus. Hindi ka na magugutom muli. Yun ang sinabi. So siya ang pinagmumula ng lahat ng pangangailangan ng isang tao. And He possesses life within Himself because He is life. Saan natin natutunan yan? Sa Book of John. He is the resurrection and the life. He is also the way, the truth, the life. So nakita nyo, di ba? Talagang iniisa-isa ng Panginoon, pero magkakakabit lahat yan. Only the true vine can supply, kapatid. Only the true vine can supply and provide the right nutrients that you need for you to continue living and bear fruit. Apart from God, sabi nga, you can do nothing. Wala lang po akong props eh. Di ako nakahanap sa labas. Pero imagine niyo kung may dala kayong sanga. Diba? Pinutol nyo doon sa puno, may sanga ka. Imagine niyo na lang po, mahilig naman tayo mag-imagine, no? Mamaya nyo na imagine yung ulam nyo. Mamayang tanghali. Ito muna, sanga. Imagine Pastora Kat is holding a branch. Kahit pagsamasamahin natin, kapatid, lahat ng effort natin, lahat ng idea natin para magkaroon ng bunga ang sanga na yon, walang magagawa ang ating pagsisikap. Because only when the vine is connected, only when the branch is connected to the vine, that it will bear fruit. Saan tayo nakakita ng sanga na namumunga pa rin kahit nasa lupa na? Nang wala sa puno, di ba? Magic. O baka peking bunga yun, yung mga bunga na plastic. Alam mo, nadali ako minsan yan nung bata ako.
Yung katakawan ko nung bata ako, nakakain ako ng plastic na prutas. So di ba uso yun dito sa Pilipinas, yung may bowl ka ng prutas, ang kintab-kintab, kala mo fresh. Yung pala fake. Di ba? Hindi natin mapapeke ng anumang gamit o material dito sa mundo ang makakapagbuo sa buhay mo. Without Jesus, you will always be incomplete. That's the truth, kapatid. Yan ang pinag-aaralan natin. Yan yung tinuturo ni Jesus simula umpisa sa libro ni Juan hanggang ngayon bago siya ipako sa krus. Sinasabi niya, apart from me, wala kang buhay. It's so simple and yet, hindi lahat tayo gusto maging branch. Gusto natin tayo yung vine. Tayo yung bida. Tayo yung nasa sentro at nagkakabit tayo ng Diyos-Diyosan sa atin para sabihin, ay, I'm walking with Jesus. That's not the way. Diba? There's only one way, kapatid, and that is the way of Jesus. Ang sinabi niya, hindi si Jesus ang kokonekta sa schedule mo, hindi si Jesus ang kokonekta sa relationship mo, ang relationship mo ang kokonekta kay Jesus, ang schedule mo ang kokonekta kay Jesus, ang kalusugan mo ang kokonekta kay Jesus, hindi the other way around. Kasi tayo, mga tao, may sarili tayong pamamaraan, sabi ko nga. At kung ibang pamamaraan ito, walang bunga. There's only one source of life, and life that is fulfilling, kapatid. Naintindihan natin yun. Sabi sa John 15:4-5. Let's read it together. 1, 2, 3. Read. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. The word remain, or in other translation po ng Bible, abide, comes from the Greek word meno. Na ang ibig sabihin po is to stay, to continue, to endure. Yan po yung salitang remain na sinasabi na paulit-ulit sa talata ni Juan. Sabi, kapag ikaw ay nanatili sa akin, sabi ni Kristo, at ako'y nanatili sa iyo, anong ibig sabihin doon? Pag sa'yo manatili, magpatuloy. Pag sinabing endure, pagtiisan, pagtiyagaan, pagsumikapan, kapatid. Kaya nga ang buhay ng Kristiyano hindi madali. Masigit pa nga ang pagsubok ng isang Kristiyano kaysa sa hindi mananampalataya eh. Bakit? Kasi nandun yung threat ng kaaway na alisin ka sa buhay kasama si Kristo. Dahil alam mismo ng dyablo na kapag na kay Kristo ka, may buhay ka. May source ka ng lahat ng kakailanganin mo para magtagumpay. Kaya nga sabi sa verse 5, I am the vine, you are the branches. Sabi mo sa katabi mo, you are the branch. Pili ka na lang kung anong branch ka, Mega Mall, Aura ba yan? Sabi dito, if you remain in me and I in you, what's the promise? You will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa. Ang estado mo sa buhay, walang magagawa sa katagumpayang kinakailangan mo sa buhay. That's nothing without Jesus. So the provision of the true vine is to give you and be the source of life. At masustain yan for eternity kasi fruit that will last eh. Diba? Ang provision ng Panginoon hindi lang dito sa lupa, hanggang sa panghabang buhay. For eternity. Yan yung tinutukoy dito, na manatili ka sa Panginoon. Magpatuloy ka sa Panginoon. Kahit anong hirap, kapatid, manatili ka sa Panginoon. Kahit binabagyo ka, manatili ka sa Panginoon. Kahit inaantok ka, magpatuloy ka sa Panginoon. Diba? Kasi yan yung rebuke ni Jesus sa mga disciple niya eh. Samahan niyo akong manalangin na, magbantay kayo. Ilang beses yun naginising ni Jesus yung mga disipulo niya. Sabi ko, magdasal kayo, di ba? Pero yun ang nais ng Panginoon, magpatuloy sila. Hindi sila ma-overcome o mahinder ng anuman
na nararanasan nila dito sa mundo. That's the word meno. Abide, remain, endure until the end, kapatid. Yan ang tunay na Kristiyano, hindi umaalis kay Kristo. So yun ang pangako niya eh. Kapag nanatili ka sa Kanya, mananatili siya sa'yo. Hindi nang iiwan ng Panginoon. Kaya nawawala ang Panginoon sa buhay mo, ikaw ang unang umaalis. Yun ang agreement eh. If you remain in me, I will remain in you. If you do not remain in me, I will not remain in you. Pero hindi niya sinabing, iiwanan kita. Naintindihan natin, church. That's the provision of the true vine. Acts 17 verse 28 sabi, for in Him we live and move and have our being, as some of your own poets have said, we are His offspring. Again, the word offspring, in other translation, we are God's children. It speaks of a relationship of the vine and the branches. Yung connection na yun, kapatid, it's our relationship with Jesus. The reason why you can move and live and have your being, mabuhay ka, makakilos ka, magkaroon ka ng pagkatao dahil na kay Kristo ka. Naintindihan natin sinasabi ng Bible verse today? And hindi lang to para kung kanino lang. This is the truth for those who choose to belong to Jesus. That's our relationship. Paano ka nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon? By faith. Sabi nga, salvation belongs to the Lord. Kung gusto mo magkaroon ng kaligtasan ngayong umaga, at magkaroon ka ng bagong buhay kasama ni Kristo, it's only through the Lord. He's the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. So for us to live, to move, at magkaroon ng saysay ang pagkatao natin, we need to be in Christ. We need to be in Christ. A Christian life is a dependent life to Jesus. An independent branch bears no fruit. Yan yung sinabi sa passage, di ba? Kapag hindi ka nanatili sa Kanya, hindi ka mamumunga. Hindi lang yun. Hindi ka lang basta hindi mamumunga, matutuyo ka at mamamatay. Sabi, you will wither and die. Ano pa? Pag hindi ka connected doon sa vine, pag sanga ka, yung buhay mo wala kay Kristo, hindi ka lang mamamatay at matutuyo. Sabi, ikaw din ay tatanggalin at itatapon sa apoy. Bakit? Kasi wala nang buhay, wala nang silbi, walang saysay. Diba? Wala nang bunga na nakikita, walang bungang lumalabas. Ibig sabihin, hindi ka nanatili sa Panginoon. Because if you are truly connected to Jesus, you will see fruit in your lives. Naintindihan natin, kapatid, hindi tayo Kristiyano sa pangalan o sa attendance o sa membership o sa dami ng ministry na pinaglilingkuran mo. Kristiyano ka kung anong bunga meron sa buhay mo. Naintindihan natin yun. So, without Jesus, without the connection to Jesus, our soul will be fruitless, we will be dead, we will be empty, we will be tired. So tanungin mo yung sarili mo today, have you really lived apart from God? Kung nakakaranas ka ng tagtuyot, nakakaranas ka ng parang walang bunga, ibig sabihin, maybe you have been disconnected to God. So there's only one way, sabi, connect to the source. Remain. Magpatuloy ka sa Panginoon at siya'y mananatili sa'yo. Siyang tagabigay ng buhay. Anything done simply by our own strength cannot qualify as fruit. Tandaan natin yan. Kung sa sarili nating pagsisikap, kahit na matagal ka ng Kristiyano, kung sa sarili mong sikap yan, hindi yan bunga na nire-recognize ng Panginoon. Because only Him can produce fruit in you. The second one is the produce. The produce of the true vine. Pag sinabing produce, ito yung harvest, ito yung bunga. So alam natin na kailangan nating mamunga, kailangan may makitang bunga sa atin, sa ating pagsunod kay Kristo. So anong klaseng bunga
ang tinutukoy dito sa John 15. Sabi sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Again, that's the purpose of the true vine. For you to bear much fruit. Sabi pa dito, anong silbi ng bunga? Bakit kailangan may bunga tayo? Sabi, this is to my Father's glory. Para sa kadakilaan ng Diyos, ang makikitang bunga sa buhay ninyo, kapatid. Dahil sa pagsunod nyo kay Kristo. Sabi, this will show yourselves to be what? Disciples. As true disciples of Jesus. So naintindihan na natin, yung pala yung pamantayan ni Kristo para matawag kang disipulo niya na sumusunod sa Kanya, nananatili sa Kanya, di ba, nagpapatuloy sa Kanya, kung ano yung bungang meron ka. Kung meron man, tingnan mo yung katabi mo kung mabunga ba. Hindi mabunganga, mabunga. Huwag niyong dagdagan, kapatid, hindi mabunganga, mabunga. Alright, hanggang isang nga lang tayo. Baka maka-offend kayo eh. Yung mga youth dyan, opo, si mama, mabunganga. Di ba? Joke lang. So, sabi dito, the vine wants us to bear much fruit, for this is the mark of true discipleship. Jesus wants us to live a life of abundance. Kasi sabi, bear much fruit. Hindi lang isa. Hindi lang yung okay na yan. May lumitaw naman kahit maasim. Kahit mapait. Di ba? Kahit hindi pa pwedeng pitasin. Basta may bunga, pinilit. Hindi, sabi, kailangan masagana ka. Kaya ang buhay ng Kristiyano, hindi man madali, pero masagana. Kaya nga, di ba, kahit may pagsubok, you can say, blessed be the name of the Lord, for He has blessed me. As the Lord blesses us, we bless His name. So, kapatid, masagana ka kahit may pagsubok, kahit mahirap, because of God in you. Sabi, ano nga ba itong fruit na hinahanap ng Panginoon sa atin? The first one, I know there's a lot, when you read the Bible, there's a lot more. But in this context, bibigyan ko kayo ng dalawa. Alright? Na pwede nating pagtuunan ng pansin. Para kahit dalawa, may lumabas. Joke lang. May dalawa, may mahinog sa atin. No? Number one is the fruit of good deeds. Pag sinabing masagana ka, buhay na masagana, productive, ito kapatid yung sinasabi sa Colossians 1:9-10, na for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa simbahan ng Colose. Sabi, we continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. For what? Matuto ka about kay Lord so that you, what? May live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Kapatid, obedience is one way of remaining in the Lord. Obedience is a proof that you are continuing with God. Patuloy kang sumusunod sa Kanya. Patuloy kang lumalakad kasama niya. Sabi niya, so that you may live a life worthy of the Lord. Yun yung kasaganahan ng buhay, kapatid. Hindi sa material, hindi sa pinansyal, hindi sa achievement dito sa mundo, but sabi, a life that is worthy of the Lord. Karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Matuwid na buhay. At bilang Kristiyano, kung tayo ay lumalakad kay Kristo at nananatili sa Kanya, kapatid, malalakaran mo ang matuwid na daan. Makikita yan sa'yo, yung pagbabago. Dati mataray ka, ngayon pala kaibigan ka na. Lagi kang, I love you with the love of the Lord. Dati, di ba, una, comment agad, judgment agad, opinion agad, pero ngayon, sis, I love you with the love of the Lord. Ano nagbago dito? Binagyo yata yung utak ni sis. na iba, naalog. But that kind of transformation only happens
when you are in the Lord. So bilang Kristiyano, kailangan nakikita yung pagbabago ng buhay natin. Kung paano tayo mamuhay ngayon kumpara sa buhay na wala si Kristo. Yung mga habits natin dati, mga addictions, dapat hindi na natin nagagawa yan ngayon. If we are remaining in Him, yun yung bunga, kapatid. Kaya nga sabi, hindi natin matatago ang bunga eh. Lalabas at lalabas yan. Sabi pa ni Apostol Paul sa simbahan naman ng mga taga-Pilipos, "Dear friends, you always followed my instructions when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard." Pay attention to this. Work hard to show what? The results. The results of your salvation, obeying God with deep reverence and what? Fear. Sabi ng may pagrespeto at takot sa Diyos. For God is working in you. Ito na yun. If you choose to surrender yourself to God and say, "Lord, ngayong umaga tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas, maghari ka sa buhay ko." Yun na yun, kapatid. When you continue to surrender yourself to Christ, sabi nga, it is Him that is working in you. He remains in you, giving you the desire. Binibigyan kanya ng pagnanasa at kapangyarihang gawin kung ano ang karapat-dapat sa kanya. It's not your own strength, remember? You will never have your own strength for you are not the source of it. So even the desire and the power to serve God and to follow God all the days of your life, it's because of God. It's because of Jesus. He is the one working in you, kapatid. And say, makakapagpatuloy ako dahil kay Kristo. Kaya kong magpatuloy, manatili, magtiyaga, magtiis dahil kay Kristo. Sabi, kailangan makita yung resulta, yun yung tinutukoy na bunga, kapatid. Ang pananampalataya ng isang tunay na Kristiyano ay may resulta sa buhay nila. So check yourself today. Anong bunga ang nakikita ko ngayon sa buhay ko? Resulta ba to ng pananampalataya ko kay Kristo? Kasi kung hindi si Kristo ang nag-initiate niyan, remember, the branch cannot bear fruit by itself. It is the vine that produces the fruit. Ikaw lang, kapatid, ang namumunga, pero hindi ikaw ang nagpapabunga sa sarili mo. It is the vine that causes you to bear fruit. Kaya nga sabi, dito, the fruit of the Spirit, ito yung pangalawa na bunga na dapat makita sa atin. Hindi lang buhay na sumusunod kay Kristo, hindi lang yung buhay na matuwid, sinabi pati yung bunga ng banal na Espiritu sa atin. Kasi the other one speaks of action, and this one speaks about your being. One is doing. Remember, fruit of good deeds, that's action, that's doing. Yung paggawa mo. But the most important one is your being. Kung sino ka, kapatid. Kasi kung ano ang nasa loob, yun lang ang lalabas. Hindi pwedeng, payapa ka dito, tas manggugulo ka sa, di ba? Mapanggugulo ka sa labas. Hindi. So kung ano yung nangyayari sa kalooban ng isang tao, sa puso ng isang tao, yun ang nagiging bunga sa labas. Sabi sa Galatians 5:19-25, ito ang bunga kapag sinunod mo ang sarili mo, kapatid. If you are an independent branch, sabi, the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions. Pag sinabing factions, pagkakawatak-watak, hindi pagkakaisa, and envy, pagkainggit, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God, because that's not the Jesus way. That's not God's way. There's only one way, kapatid.
And that way is to be in step, in accordance, walking with the Spirit. Kasi sabi dito, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ibig sabihin, walang paghuhukom sa mga taong namumuhay ng ganito. Kung may bunga kang ganyan sa buhay mo, walang paghuhukom sa'yo, kapatid. Walang against sa'yo. Sabi, those who belong, those who have relationship with Jesus, those who have connection with Jesus, those who are abiding in Jesus, sinabi dito, have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Another translation or another way of showing of remaining in the Lord. Ibig sabihin lang, kapatid, hindi na yung tawag ng laman mo ang sinusunod mo, hindi na yung passion ng laman mo, o yung ninanais lang, yung pagnanasa ng laman mo lang ang susundin mo, kung hindi ano yung tama at mabuti at maganda sa Panginoon. Because the fruit that God wants to see in us is who He is. Kaya nga sabi sa Biblia, to become more like Christ. Not in doing, kasi hindi natin mapapantayan ang paggawa ng Panginoon. But when He say to become more like Jesus, not in power, but in who you are. Your attitude, your character. So hindi na tayo naka-crucify, di ba, sa laman, kung hindi, nasa banal na espiritu na tayo. We have Jesus in us, the Spirit of Jesus in us, working in us and through us so that we can walk step by step. If He is the way, hindi si Lord ang mag-aano sa'yo na gumawa ka ng daan mo ha. Tignan ko kung tama yung daan na gagawin mo. Hindi. Ang sinabi niya, ako ang daan, sumunod ka sa akin. Kaya nga sabi, walk with the Spirit, step with the Spirit. Bawat hakbang mo is with the Holy Spirit, is with God. Kasi the more na nahihinog, kapatid, ang bunga ng banal na espiritu sa'yo. Kaya yung endurance, kahit, di ba, nauubos na yung pagtitimpi mo, pero sinabi, ang bunga ng banal na espiritu ay pasensya, di ba? Forbearance, long suffering, kapatid. Hindi lang basta short suffering, di ba? Nang bigla nang tayo pipitik, hindi. So kailangan mahinog yun sa atin. Paano mahihinog? The more you surrender yourself to the Spirit, bahala ka na, Lord, sa puso ko. Baguhin mo muna yung puso ko, Lord, bago yung katabi ko. Kasi kapag nabago yung katabi mo una, yung na-practice lang sa'yo na patience, maliit lang. Diba? Yung pagtitimpi mo hanggang doon lang kasi binago agad ni Lord yung katabi mo na nakakainis. Ang annoying. Gigigil ka pa diba? So para mahinog ka, magpabago ka ng puso. Lord, baguhin mo muna yung puso ko. Ayokong magalit, sabi. Ayokong maging masama. Ayokong mawala yung control. Self-control is part of the character of the Spirit. Naintindihan? So yan ang pagsisikapan nating magkaroon ng bunga. Pag sinabing pagsisikap, hindi sa sarili mong kakayanan mamumunga ka, pero yung pagsikapan mong magpatuloy kasama ni Kristo. Amen? Matthew 7:15-20, sabi, watch out for false prophets. Ano bang trabaho ng mga false prophets? They teach about God. They are the messengers of God. Sabi, watch out sa mga peking propeta na nagpapahayag ng balita. Bakit? Paano nila to nagiging mali yung pagpapahayag nila? Sabi, they come to you in sheep's clothing, but inwardly, they are ferocious wolves. By their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit. But a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is what? Same thing as John 15 is saying. Pag di ka namumunga, tatanggalin ka. Sabi dito, it's thrown into the fire because by their fruit, you will recognize them. By your fruit.
Ang sinasabi lang dito, the doing should be in a good shape. And so is your being. Kasi sabi, pwede mong pikein pwede kang magpanggap na maamo ka. Pero sabi, mabangis ka naman. Ano ba yung wolves? Ano ba sa Tagalog yun? Lobo. Diba? Kala mo maamo ka. Pero sa loob-loob mo, may nag-rar-rar, gawa ka na, diba? So sabi ng Panginoon, yun, nakikita niya. Hindi mo pwedeng pikein. Kasi kung ikaw ay nasa magbuting puno, mabuti ang bunga mo. So, check yourself today. Kaninong puno ka? Diba? Kung puno ng galit yan, putulin nyo na, kapatid, para hindi na mamunga sa puso nyo. Kung puno ng inis, diba? Puno ng inggit, puno ng kasinungalingan, putulin nyo na yung puno na yan para hindi magbunga. Because a bad tree will bear bad fruit, but a good tree will bear good fruit. John 15 verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. This is the grace of God. Magkamali ka, hindi man makita agad yung bunga sa'yo, hindi ka naman niya agad, di ba, tatanggalin. Sabihin, hindi na kita anak, tinatakwil na kita. Hindi. Pero ang sinabi lang, He will prune you for you to bear more fruit. Kung hindi pa nakikita, kapatid, yung bunga na yan sa inyo, kung mapait pa din yung bunga kahit may onting na, di ba? Ang sabi ng Panginoon, ipuprune pa kita para mas lalong lumago ka. Ano yung pruning, kapatid? Masakit. It is a painful process. It is when God removes anything that will hinder you from your growing. Whether it's a bad relationship, whether it's a bad habit, whether it is your group of friends, whether it is the influence from work, whether it's your lifestyle, if that is not healthy for you, it will stop you from growing and bearing fruit. God will remove that in your life. That's the discipline of God. It hurts, but it's for your good. Because He said, so that you will even be more fruitful. Hindi lang para saktan ka, kapatid, kung hindi para mas maging masagana ka sa pamumunga mo. So again, surrender is part of enduring, abiding, remaining in the Lord. Whatever it is that you need to surrender today, so God can prune that, remove that, so God can put that in order, yung life mo, at talagang mamunga ka, so be it. Even if it's your pride. Sometimes, if we have too much pride, ayaw natin magpakorek. Ayaw natin mapansin tayo na may mali sa buhay natin. That's dangerous, kapatid. Kung iniiwasan natin na makorek tayo, then that means you are not ready for the gardener. Who's the gardener? The Father, to put order in your life. Kaya magiging peke, hilaw ang bunga sa buhay mo. Nothing pa rin yan. You will still feel empty. You will still feel dry. Kasi peke yung bunga mo So let God prune you today. Masakit, but it's worth it. Because you will be more fruitful. Sabi mo sa katabi mo, be more fruitful. And the third thing is the promise. We have the provision, we have the produce, now we have the promise of the true vine. The promise of the true vine, number 1, is the unhindered prayer life. John 15 verse 7 sabi, if you remain in me, and I remain in you, my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Hindi po ito secret passage o gate para makuha lahat ng hiling nyo sa buhay. Hindi po natin to kinukote kay Lord pag nagdadasal, sabi mo. Hindi. Ang sinasabi dito, the only time that God will do it for you is when you remain in His words.
May obedience, may surrender, may following. Diba? Hindi lang, umattend naman ako, Lord, nag-pray naman ako Ba't parang walang sagot yung mga panalangin ko? Ba't parang di nakakaabot ng langit yung panalangin ko? Naririnig ba Diba? Sabi nga ni Gary V, natutulog ba ang Diyos? May vibrato pa yun. Diba? Kasi parang, naranasan nyo ba yun? Parang ang dry-dry ng panalangin mo. Kasi lahat tayo desperate for something good to happen. If we have a good God, God desires for you is something good. God desires to answer your prayers. That's His promise. Kaya nga sabi niya, ask whatever you wish and it will be done for you. But here's the catch. There is the first part. If you remain in me. Pag nanatili ka kay Kristo, pag nagpatuloy ka kay Kristo sa pananampalataya at ang buhay mo ay namumunga, sabi lahat ng hilingin mo ay tutuparin ng Panginoon. This is the kind of prayer that when you walk with God, it changes your desires. Kasi kapag na kay Kristo ka, nag-iiba yung mga panalangin mo, kapatid. Ako, nag-iiba yung perspective ko. Minsan, I wanna pray for myself, pero naiiba yung prayer mo. Minsan, pinagpipray mo na lang kahit yung nakasakit sa'yo. Kahit sabihin mo, Lord, iganti mo ko. Hindi, Lord, maawa ka sa Kanya. Nag-iiba. Nag-iiba na yung panalangin mo. Because when you are with Christ, your heart is changed and yung kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun na yung nagiging kalooban mo rin. That's the beauty of it. When God's words remain in you, you have the truth and you pray for the truth. Hindi na natin pinagpipray, sana magantihan yung mga kaaway ko. Hindi ang pinagpipray mo, Lord, turuan mo kung mahalin ang mga kaaway ko. That's His word. Love your enemies. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, nagiging kalooban mo, kapatid. Kaya yun yung sinasabi, pag hiniling mo ito, yun ang magaganap. Because sabi dito sa 1 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are all what? They are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Alam niyo po ba yung Amen? Ang ibig sabihin ng Amen, nag-a-agree ka, so be it. Yun na nga po ang maganap. Yan na nga po. Pag nag-Amen ka, yan nga po, Lord. Hindi lang yan basta pampagising na, Amen? Naku, yung mga nasa likod pa, tignan nyo kung may natutulog sa likod. Di ba? Hindi natin pampagising lang yan. Sinasabi mo, let your will be done, Lord. Amen. Kaya nga sabi kung ano yung pangako ng Panginoon, lahat yan ay yes. So when you continue spending time in the Word of God, meditating it day and night, you can hold on to it and say, Lord, sinabi mo eh. So be it. That's, kinikilabutan ako. Because there's power in that. That's the promise of Jesus. Whatever you ask or wish in my name, it will be done. But we have to be careful. Kasi baka yung wini-wish mo, wish lang ng puso mo. Wish lang ng pamilya mo, but it's not the will of God. Alright? So the more you spend time with God, the more you will know the will of God, the more mong pinagpipray, Lord, yung kalooban mo, so be it. Amen. Yes and amen. And you can hold on to that promise. Sabi niya, kahit gaano karami ang pangako ng Panginoon, lahat yan sure na yes. Kahit marami kang i-claim mo na lahat. Walang limit sa Panginoon. I-claim mo lahat ng pangako ng Panginoon sa buhay mo. Makakasigurado kang yes yan, kapatid. Another thing that is promised to us, hindi lang unhindered prayer life, but unending love. It's true that God loves everyone. Makasalanan ka o hindi, love ka ng Panginoon. But there is a special thing with those that belongs to Him. Ito yung pangako niya, kapatid eh. Sabi niya sa John 15:10, if you keep my commands, you will remain in my love.
Pag sumusunod ka sa kautusan ng Diyos, sa katwiran ng Diyos, mananatili ka sa pag-ibig niya. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Nakita niyo si Kristo, nagsabi lang siya, susunod ako sa anong kalooban ng Ama, kahit hanggang kamatayan, susunod ako. At nanatili siya sa pag-ibig ng Ama. Anong klaseng pag-ibig ng Ama? Sabi sa Romans 8:31-39, what shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, let's read that aloud. If God is for us, who can ever be against you, kapatid? Not even death can be against you. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Mamatay ka man dito sa lupa, may magandang buhay ka kasama niya sa langit. Mabubuhay kang muli. That's the promise of God. If you are in the Lord. Kasi yung pag-ibig na yun, hindi yan para kung kanino lang. If God is for you, kailan lang ba God is for you? If you are in Him. Kasi may iilan, hindi nila na-experience ang pag-ibig ng Diyos dahil malayo sila kay Lord. Malayo sila sa Diyos. Kaya sila punong-puno ng takot. Baka kung mapano sila, baka mapabayaan sila, baka hindi maging maganda kinabukasan nila, baka wala na kaming kainin. Kapatid, if the love of God is for you, who can be against you? Sabi, He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Hindi ba niya kayang ibigay ang iba pa? Kung binigay na nga niya yung bugtong na anak niya, anong hindi pa niya kayang ibigay? Kapatid, para sa ikabubuti mo, ikabubuti ng pamilya mo, ikabubuti ng kalusugan mo, ikabubuti ng mga relasyon sa buhay mo. Sabi pa niya dito, who dares accuse us whom God has chosen for His own? Again, this is in the context of relationship. Not everyone can say, Lord, protect me. Kung hindi ka na kay Kristo, wala. Sabi, God has chosen for His own. Ibig sabihin, wala siyang favorite. Hindi niya pinipili na, ikaw lang gusto kong anak. Hindi siya katulad ng mga magulang dito sa lupa. Na my favorite, hello sa mga middle child. Na walang pumipili sa kanila. Pero ito sinasabi, pag pinili mo si Kristo, lagi kanyang pipiliin, kapatid. Sabi niya, no one for God Himself has given us right standing with Himself. This relationship right here. And sabi, who then will condemn us? Sinong magko-condemn sa'yo? No one. Sabi mo sa katabi mo, walang magko-condemn sa'yo. Bakit? For Christ Jesus died for us and was raised to life for us, and He is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. Can anything ever separate us from the love of Christ? Meron pa bang hihiwalay sa'yo sa pag-ibig ng Diyos? Kaya nga, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nanatili sa'yo, there's no such thing as fear. Wala kang kakatakutan kung alam mong iniibig ka ng Diyos. Dahil iniibig ka ng Diyos, mabuti ang layunin ng Panginoon mo. Mabuhay ka man ng matagal dito sa lupa o bumalik ka sa Kanya, sa piling niya. Kaya not even life or death can separate you from the love of God. Sabi dito, does it mean He no longer loves us if we have trouble? Pagka ba may pagsubok ka, hindi ka na mahal ng Diyos? Kapag ba nagugutom ka, hindi ka na mahal ng Diyos? Kapag ba nasa bingit ka ng panganib, hindi ka na mahal ng Diyos? Even sa kamatayan, di ba, may mga bad news na hindi na po magtatagal ang buhay. Hanggang dito na lang po talaga yung buhay na mahal mo sa buhay. Ibig sabihin ba, hindi ka na love ni Lord pag may kinuha siya sa pamilya mo? Sabi dito, for your sake, we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. Sabi, despite all these things. Sabi mo sa sarili mo, despite all these things.
despite ng lahat ng mga masasamang balita, overwhelming victory is ours through Christ Jesus who loved us. May katagumpayan dahil mahal ka ng Diyos. I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. That's the promise of God. Never-ending ang pag-ibig niya sa'yo. Walang anumang pagsubok sa lupa ang makakapaghiwalay sa'yo sa pag-ibig niya. Kaya dapat wala kang takot, kapatid. Mabuhay ka, mamatay ka para kay Kristo yan. Kasi mahal ka ng Diyos. The third thing, the promise of the true vine. Hindi lang unhindered prayer life, hindi lang unending love, but even uncommon joy. Ito yung joy na hindi siya happiness eh. Ang happiness kasi may hangganan. Ito yung klase ng joy that it's so divine na kahit anong hirap, may galak ka sa puso mo. May assurance ka, may confidence ka na magpatuloy. Nagagalak ka pa ding magpatuloy. Ito hindi ito nababayaran o nabibigay ng mundo, kapatid. Sabi nga sa John 15:11, if I have told you this, so that, bakit sinabi lahat ito ni Kristo sa mga disipulo niya? Na siya ang totoong vine at kayo ay dapat na nakakonekta sa Kanya so that His joy will what? Will be in you. Kaya uncommon joy to kasi hindi to kayang pantayan ng anumang ligaya dito sa mundo. Kasi ang ligaya sa mundo panandalian, kapatid. Conditional. Pag may pera ka, dun lang masaya. Di ba? Pag nakakasamgyup ka, dun lang masaya. Pag wala ka ng pang-samgyup, hindi ako nakasamgyup today. Di ba nakabase yung galak mo? Parang ayoko munang makipag-usap sa mga tao ngayon kasi wala akong budget eh. May sakit ako eh, may sakit sa bulsa. Diba? Nakadepende sa material. Pero kaya uncommon because only few can receive the joy that comes from the Lord. Alam niyo po ba, ang pinaka-joyful disciple sa Biblia, that's Apostle Paul. If you read the book of Philippians, that is a joyful book in the Bible, at kapag nalaman mo kung saan niya sinulat yon na magsabing magalak ka, magsaya ka, mag-rejoice ka, sinasulat yon ni Pablo habang nakakulong siya sa piitan. Habang naka-chain, naka-shackles ang paa at kamay niya, sinasabi niyang magalak ka, magalak ka. Tayo hindi lang makapag-samgyup, parang katapusan na ng mundo. Hindi natin mabili yung gusto natin, parang wala nang saysay yung buhay. Kapatid, uncommon joy comes from God alone. Sabi sa Nehemiah 8 verse 10, the last part of that verse sabi, do not grieve. Huwag kang malungkot. Ano ba yung grieve sa Tagalog? Hindi lang to lungkot eh. Huwag kang magpighati. Pighatian? Hinabol pa. Huwag kang magpighati. Sabi, for the joy of the Lord is your strength. Huwag kang mukmok sa tabi, huwag kang malumbay. Sinabi niya, dahil ang kagalakan ng Diyos ang magiging kalakasan mo. Kalakasan para saan? Para magpatuloy, kapatid. Dahil sinabi rin ni Apostle Paul, kaya siya nagagalak, because the strength of God is upon him. I can do all things, everything, through Christ who gives me strength. And that's what Jesus is saying to His disciple, so that my joy may be in you and you will have full of joy. Kasi alam ng Panginoon, pag alis niya dito sa lupa, maraming haharaping pagsubok ang mga disipulo niya. But because they have the joy at buo ang galak na to, kaya nilang magpatuloy. Etong I can do all things, hindi to yung makagawa ka lang, hindi. Malagpasan mo lahat ng pagsubok at sitwasyon sa buhay mo. Paul said that while he was in prison. I can do it, Lord. I can do it, Lord, because it is you who gives me strength. That's the joy that comes from God. Hindi yan mapapantayan ng yaman, ng intellect ng mundo.
ng kaibigan mo, hindi yan mapapantayan. Karelasyon mo, hindi yan mapapantayan. Only God can give you that. Now we know how Jesus becomes the true vine. What's your choice today? Will you choose to disconnect or connect to God and continue walking with God? Because ang sabi niya, apart from me, you can do nothing. Apart from me, you cannot bear good fruit. Did you receive that today, church? Jesus is the true vine, and His desire is to live through you, to remain in you as you remain in Him, so that you may bear fruit to bring glory to the Father. As we close our series today, kapatid, ask yourself, are you in the Lord? Not just in the vine, but are you getting your nourishment, your bread from God? Is God, Jesus, being your light in your life? Is He the one that's protecting you? Is He the gate? Is He the way that you're following? Is He the truth that you're holding on to? Is He the life that you're living out, kapatid? Because if not, then that's the danger. We don't want to be cut off from the vine and be thrown to the fire. Napakaganda ng warning din ng Panginoon. Binigyan niya na tayo ng finish, spoiler. Kumbaga sa movie, spoiler. Alam na natin ang kahahantungan natin kung tayo'y mananatili sa Kanya at kung hindi tayo mananatili sa Kanya. But the choice is ours. The choice is ours. Hindi lang to encounter Jesus and for knowledge, but it is for you to have a transformed life as you surrender yourself to God and live by faith. Only by faith, kapatid. Where do you stand with Jesus today? If God has revealed areas in your life that need to be pruned, that need to be changed, that need to be corrected, in whatever area that is, sa lahat ng pinag-aralan natin sa nagdaang 7 linggo, kapatid, let God do it for you. Let God do it for you. Let God deal it with you. And I challenge you to come to Jesus and let Him take care of what you need. Maybe may needs ka ngayon. May needs ka ngayon. And as we have learned all these weeks that Jesus is enough for every need. He is the great I am. Kung ano ang kailangan mo ngayon, He is. Sinasabi niya, ako yun. Ako yung kailangan mong yun. So, I pray that you will find in your heart that you will choose to remain in the Lord. Kahit anong pagsubok yan, kapatid, kahit anong pagdaanan yan ng buhay mo, bumagyo, umaraw, umulan, sumagana, find it in your heart to remain in the Lord. Because sabi nga, apart from God, you can do nothing.